nga, you can bend the law. I mean, pwede mo namang kansilahin yung passport. Bakit hindi gawin? 'Di ba? Ang daming pwedeng gawin para kung talagang gustong mapauwi si Zaldico, ngayon pa lang, pwede na rin kansilahin yung passport ni Romualdez para hindi na makaalis. Kaya lang sigurado ako may iba pang passport ito eh. Baka lang. Alleged lang. Hindi, di ba? Malay mo, meron pang iba pang mga anik-anik yan. Baka bumili ng bansa na yan eh. Di mo mamalayan sa sobrang yaman nila. Baka may sarili na silang bansa na merong sariling passport. Na-caught off guard si Chis Escudero. Inunahan siya. Sirahan na natin to bago pa ito magsalita. Ganyan ang ginawa kay Magalong. Unahan na natin to. Palabas na natin yung kung ano-anong fake news na dyan sa Baguio. Diba? Yun ang totoo. Ngayon, sana lang matuto na tayo. Yung iba pang natitira sa Senado, magsalita na kayo. Yung mga iba pang opisyal ng gobyerno, bago pa kayo unahang siraan. Kasi magaling sila dyan eh, yung sisiraan muna nila sa publiko para pag nagsalita ka na may alam to sa atin eh. Diba? So, pag nagsalita ka, ang sasabihin nilang nila, sinisiraan mo lang kasi pinuntirya ka o merong nireveal sa'yo ang gobyerno, ang presidente. Yun ang sasabihin nila eh. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo ha. Pag eto si Magalong nagsalita at sinabi niyang the president should be accountable, tingnan ninyo. Sasabihin nila, porket binanggit ka na meron kang quote-unquote project with the Diskaya, kaya mo ngayon sinisiraan si Marcos. Ganyan eh. Ganyan ang play nila eh. Halatang halata. Hindi lang dito yan kay Chis Escudero, hindi lang yan kay Magalong. Lahat po na nagsasalita na may pinupuntire na tatamaan na Malacanang, inuunahan na nila. Imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Yan. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, kapatid na Jen, kapatid na Nelson. Maraming salamat po, Ka Edwil. Magbabalik pa po ang... So, ayan po ang dalawang panawagan po ng Iglesia. Ang panawagan po nila ay, one, ay dapat ipagpatuloy. Kaya alam mo, ako nakakakita ko ngayon ng parabagang ayaw nilang ituloy, tapos ang palusot, magre-resign si Lacson at walang gustong tumanggap. Sasabihin nila, no one is worthy of to be there. Kasi dapat sa majority, di ba? Yun yung palusot nila. Pero wala naman pong nagbabawal na ibigay sa isang minority, sabihin, dun sa opposition. So, pwedeng ibalik kay Marcoleta, ba't ayaw nyo ibalik? Papalusot kayo, ayaw nyo ibalik? Napaka-obvious nyo naman. Ayan na nga po isa sa panawagan ng INC. Dapat magtuloy-tuloy. Okay? Pangalawa, hindi ko nga alam kung ibig bang sabihin nila ibalik kay Marcoleta. Pero wala naman sinabing ganun. Wala naman sinabi. Ginawin natin. Walang sinabing ganun. Pero kung walang gustong tumanggap, ba't di nyo ibalik kay Marcoleta? Baka puntiryahin yung ugat. Yung ugat bang yun, ngumingiwi-ngiwi ba yun? Mga ganun ba yun? O yung ugat na yun, yung walang ugat? Sa sobrang taba? Paano kaya si Boss Dada at saka si si Jay Guevara pagkat kukuhanan ng dugo? Walang ugat yung mga yun eh. Puro
Puro taba eh. Paano kaya yun? Hindi naman pala. May muscles din pala. Ang bira, oo. Gago! Oh, di ba? Anyway, pangalawa, yun nga sa ICI, dapat talaga transparent. Hindi naman pwedeng hindi transparent para sila nag-imbestiga. Di ba? Ngayon nga may pagdududa na eh. May pagdududa na nakasangkot ang presidente dito sa malawakang korupsyon na ito. May pagdududa na eh. Meron ng allegation, ika nga, na kasangkot siya dito. Dahil nga pinsan niya yun, at the same time, merong mga delivery sa malapit sa Malacanang na pwede namang gawin ang delivery doon sa bahay sa The Fort ni Romualdez. Bakit malapit sa Malacanang? Tapos at the same time, kung sino man ang nakakapuntirya na kay Romualdez, talagang, alam mo yon, inaano ng propaganda. Nagsimula yan kanino? Kila Chis Escudero, di ba? Nung binabanatan niya na si Romualdez, ayan na. Kung ano-ano na ang pinagbibintang, di ba? Kita ninyo may pattern Kay Chis Escudero ganun may pagbibintang kaagad eto na, sasabihin nyo, ganyan-ganyan. Tapos, pagkatapos niyan, sino pa? Yung sumunod. Si pangalan nito, si Magalo ngayon. 'Di ba? Kung ano-ano na namang akusasyon na inaano nila kay Magalong. So makikita mo talaga may pattern. May pattern talaga. Anyone who names Romualdez nagkakaroon ng malawakang paninira, malawakang propaganda para sila ho ay siraan sa publiko. Alam naman po natin, ladies and gentlemen, alam naman po natin, mga banateros, kung sino may troll farm nang galing Pakistan, galing India, at kung saan sa lupalop ng mundo. Tingnan nyo lahat ng pumupuri kay Marcos sa social media. Tingnan ninyo. Wag na ako. Kayo na ang tumingin. Makikita ninyo. So, nakikita tuloy ng mga Pilipino na parang, sandali, basta talaga Romualdez ang parang kasangkot ang Malacanang na naninira. Diba? Parang ganun ang dating. Yun ang duda ng taong bayan. Ito nga mismo si girl. Sabi nga ni Chubby Chingson, girl. Diba? Si Aling Claire Castro. Kasangkapan niya kay Magalong. Kita mo naman kung paano niya binira si Magalong. Naku po. Di talaga maganda itong ginagawa ni girl. Ay naku ka girl. That's not nice. Wag ganun girl. Hindi maganda yan, ha? Tuloy natin, ha? Pag-usapan din natin iba pang issue na naku po, ang tindi. Nagkasakit lang ako. Ito si Remulla. Talaga nga naman. Ay, sus. Ginoo good. Talaga nga naman, oo. Hindi. Bago pala yan. Ito muna. Yung sabi nga ni Magalong, ito kasi si Magalong, todo-todo na rin. Di ba sinabi niya, gusto niyang makulong din si Romualdez. Dapat daw makulong din si Romualdez. This time naman, sabi niya, malamang si Romualdez ayaw pauwiin si Zaldico. Pakinggan natin, ha? Now, I interviewed former Ombudsman Conchita Carpio Morales, and she said what she finds inconsistent is, at this point, Malacanang or the president could already order the cancellation of Zaldico's passport. Yon. So even the former speaker, Martin Romualdez, could have ordered that, but they didn't. So ang pananaw ni Morales, the former ombudsman, is in effect, they're really protecting Zaldico para hindi umuwi. Yon! Ako, naniniwala ako dyan, Juan. Sa akin naman is, it is more on the impact on former speaker Romualdez. Sa tingin ko, mismo si Speaker Romualdez ayaw niya umuwi si Zaldico. Kasi otherwise, siya lang talaga makakapag-implicate sa kanya. Kung paano yung sistemang ginawa nilang dalawa. Pero may punto di ba? May punto po mga kababayan. May punto po ito si Magalong. Di ba? At may punto rin naman yung sinasabi nung Carpio na yun.
na sinasabi nga, kung talagang desidido sila, bakit pwede nilang kanselahin yung passport? Ang balita, di ba, kung saan siya napupunta to si Zaldico, di umano, di ba? Allegedly, parang wala naman daw sakit. By the way ha mga kababayan, wag po tayo maniniwala dun sa mga picture na lumalabas na si Zaldico ha, kasi AI po yun. Naku po, pag kayo ho, engineer nyo yan, naku, madedelicate ang account ninyo. Gawain po nila yan yung magpalabas ng fake news, tapos para may mabiktima, pagka shinare ninyo, biglang maaano yung inyong account. Kaya ingat kayo dyan mga kababayan. Anyway, yun na nga, sana kung talagang desidido sila pauwiin, bakit hindi nila tanggalan ng passport? Pwede naman nilang gawin yan kung talagang desidido sila. Now, Wait, sorry. So, ang problema kasi, parang ayaw naman nila Para bagang, ayaw mo na siya dyan. Kasi nga, siya yung magiging parang magtuturo. Tuloy natin yung part na yun kasi maganda pa yung sinabi niya doon Wait lang, ulitin natin. Now, I interviewed former Ombudsman Conchita. Marami pang nakakaalam Yan. Marami pa alam. Ang maghirap lang sa ICI, and it's good we're talking about this, even if they mean well. Ang maghirap is among the three of them, nobody's ever been a politician, and I don't mean that there should be a politician, but nobody knows the inner workings of Congress. Yun ang mahirap. Because all of those are, right? Hindi nila alam paano ang kalakaran sa Kongreso. Yes, you're right. Yeah, I think tama. You hit the nail there, Karen. So, di ba? Parang like Rogelio Singson, extremely upright, but he's a professional, private sector, and DPWH secretary. So, iba yung expertise niya. The other commissioner is accounting, right? Yes, More or less accounting, and the head of the commission is legal, but nobody really knows how insertions are put in. Wala sa kanilang may alam. Yes, so it's a sharp curve, learning curve sa kanila talaga pag nag-uusap naman kami, talagang kita mo talaga rin yung kanilang desire to really learn fast. Pero alam mo, napakabilis din nung sitwasyon kasi at ang malaking pressure dito, Karen, is the expectation. Yeah. Expectation ng tao na, bakit wala pang nakukulong? Hindi nila kuminsan naintindihan na may proseso. Ayan. Alam mo, naintindihan natin yan mga kababayan, yung may proseso sinasabi. Kaya lang, kasi yung yung bang political will, sabi nga, you can bend the law. I mean, pwede mo namang kanselahin yung passport. Bakit hindi gawin? 'Di ba? Ang daming pwedeng gawin para kung talagang gustong mapauwi si Zaldico. Ngayon pa lang, pwede na rin kanselahin yung passport ni Romualdez para hindi na makaalis. Kaya lang sigurado ako may iba pang passport ito Baka lang. Alleged lang. Hindi, di ba? Malay mo, meron pang iba pang mga anik-anik yan. Baka bumili ng bansa na yan Di mo mamalaya sa sobrang yaman nila. Baka may sarili na silang bansa na merong sariling passport. Malapit na pala yung hearing namin ni Zaldico Sisipot kaya siya o sisipot? Grabe, no? I mean, kasi nagawa nila yan Nagawa nila yan kay Tebes. Yung talagang gusto nilang makuha, mahuli. Nagawa naman nila talagang ayaw lang nila. Ganun lang kasimple. Hindi nga pinag-uusapan kung paano siya pauuwiin noon, kaliwat kanan ang daldal ni Remulla tungkol dyan kay Tebes. Kaliwat kanan, gagawin ng lahat ng paraan. Diba? All the resources of the government, ganyan lahat sila. Eto kay Zaldico. Kinasuhan na ng ICI yan Ibig sabihin, they really found out na ito ay meron silang ebidensya kaya nga nila kinasuhan. Ibig sabihin,
Hindi haka-haka para sa kanila yon, para sa gobyerno natin. Alam na nila na meron talagang kasalanan yung mama. Pero bakit ayaw pa nilang gawa ng paraan para mapauwi? Tama nga. Baka may maiturong ugat. Kaya nga 'di ba ang sabi ni Magalong, meron siyang tinamaang ugat. Kaya na rin siya tinanggal. Ito pakinggan ninyo ha. Pasok. Unang-una, nakita nyo naman na kumbaga parang wala akong karapatang mag-imbestiga. Yun ang message doon sa nilabas ni Yusek Claire na press con niya. Na kumbaga sinabihan ako na wala kang karapatang mag-imbestiga kasi special advisor ka lang. Tapos kung ano-ano pa mga sinabi sa akin. Sir, bakit ba kayo pinigilan? Bakit ba kayo pinigilan? Siguro pinakamagandang tanongin mo dyan si Yusek Castro. Ayun. Pero alam mo, ang laki talaga ng feeling ko ha. Nilagay si Castro panggulo. Hindi, pambulabog. Yung pambuisit lang. Nagagampanan niya eh. Busit na ang taong bayan sa kanya. Hindi lang taong bayan, mga matitinong opisyal, busit na sa kanya. So feeling ko, kaya talaga siya nilagay dyan ni Marcos para mambuisit. Yung para bagang siya yung... Ako feeling ko lang naman to. Ito ang talagang naramdam ko yung... Siguro nag-uusap si Marcos at saka yung asawa niya. Be, kaya ang tawag nila. Be. Sino kaya magandang ilagay natin spokesperson? Kasi ilang beses na tayo nagpapalit-palit, wala nangyayari. Tayo talagang pinupuntir yan. Sabi siguro ni Be. Kanyang bebe. Be niya, alam mo Be, meron akong kilala, kupal. Imagination lang ho ito. Meron akong kilalang kupal na vlogger. Tapos abogado naman siya. Tapos parang palingkera. Lagay natin. Sabi naman ni Marcos, bakit naman yan, Be? Ayoko naman yan, Be. Walang ka honor-honor, walang ka class-class. Sabi naman ni Be, Be, yun nga ang punto, Be. Maglagay tayo ng burat dyan. Maglagay tayo ng yung manggugulo. Yung mga away. Mambibira, mambabash, mangtotrol. Para siya na ang baratan at banatan, hindi na tayo. Sabi naman ni BBM. Sabi ni BBM, ay, magaling niya, maganda yan. Maganda yung ginagawa mo, ha? Maganda yung suggestion mo na yan. Ha? Sige, iba ka talaga. Iba ka. Sige nga, pasingot naman dala-dala mong, ba to? Cake. Siyempre, sisingutin mo na yung cake, aamoy mo na, Pag amoy ng cake, tikman na natin. Yan ang ibig ko sabihin ng singot. Ha? Baka nililinaw ko lang, ha? Yung singot na yun kasi, siyempre, aamoy mo muna, di ba? Halimbawa, kape, ganyan. Yan, bango, Be. Be, ang bango nito, Be. Be, ang bango, Be. Tapos tsaka mo ngayon inumin. Di ba? Sisingutin mo muna. Hindi, kasi ganun talaga. Di ba? Yung sa red wine nga, Di ba? Pag bibigyan ka, alam mo sa mga class na restaurant, Nagbunta ako dyan sa Paris. Tangina, shit. Sabi ko, kakain ako sa pinakamasarap na steak. Nagpa-reserve ako. Tapos, pagpasok ko, French na ako nung magandang waitress. Siyempre, ako naman. Kunwari, sosyal. Just for one. Wala tayong kasama, bro. Tapos, nabasok tayo doon. Pagpasok natin doon, order na ng, what kind of wine do you want? Sabi ko. Anything you want. No? Ay, may suggest. Ganyan siya. May suggestion siya. Okay, sige. Tapos, kinuha na, laki ng baso, di ba? Laki ng baso ng mga red wine, Di ko alam ba ito, laki-laki nun. Laki ng baso ng red wine. Tapos, nag-ano siya. Ganun lagay siya ng konti. Tapos, kapiraso lang. Napanood ko sa mga sosyal na mga pelikula.
aalog-alugin mo yun eh. Gaganon-ganon mo yun. Tapos i-smell mo muna. Siyempre, nagpa-social-social na rin tayo. Tapos inamoy-amoy natin. Ganun pa. Tapos, konting tikim lang, wag lalagukin, ha? Hindi shot glass yun. Tinikman ko lang. Dahan-dahan. Perfect, sabi. Ay, di ko naman alam kung anong lasa ng iba eh. Basta perfect na lang kasi nakakahiya naman kung sasabihin ko, I don't like that, open another bottle. Diba? Hindi ko alam para saan yun eh. Ano yun? Pagka sinabi mo bang hindi masarap, papalitan nila yung boteng hawak nila? Kasi kakabukas lang eh. Ba't pa pinatitikim? Ba't pa pinatitikim sa akin niya? Pwede ko bang bawiin? Basta tikman mo, basta ganun. Ay, sabi ko, perfect. Come on, pour. Kasi binigyan na nila ako, yun. Yun ang ibig ko sabihin ng sinisinghot muna. Diba? Sisinghutin mo muna. Masarap ba yung kape? Bango, ganun, nalamoy kanal. Saka mo iinumin, di ba? Ganun ang ibig ko sabihin. So, ganun ang ginawa ni BBM. Nung kausap yung asawa niya. Sabi niya, be, pasinghot naman. Sandali, sumisinghot pa ako. Sinisinghot pa nila yung cake para bago nila tikman yung cake. Okay, talaga, oo. Gago! Oh, anyway. Ayun na nga, ito na nga. Nabastusan daw si tuloy. Ano? We wanna hear it. Ako? Oo, bakit ba kayo pinigil? Kung ayaw niyo sabihin kung sino, baka pwede niyo sabihin bakit kaya kayo pinigilan mag-investigate. Sino kaya yung atrabida na yun? Ay, reporter rin ah. Kung ayaw nyo sabihin kung sino, ano to, bakla na naman ba yan? Hindi, kasi yung mga ganyan, parang mga baklang kanal eh. Hindi ko sure kung baklang kanal yan, ha? Astro. Tinan no? Ano? We wanna hear it. Ako? Oo, bakit ba kayo pinigil? Kung ayaw niyo sabihin kung sino, Ay, baka pwede niyo sabihin sabihin. bakit kaya kayo pinigilan mag-investigate. Ba't ba kasi dumadami mga baklang kanal? Napupunta pa ata sa mga profesional, ah. De, joke lang po, ah. Hindi ko po kilala yung nagsasalita, ah. Nagjo-joke lang po ako. Hindi naman, kayo naman Hindi, kasi may minsan, ewan ko, nahawa ako dito kay Sir Jack. Uy, si Sir Jack, follow nyo, ha, sa Banateros, ha. Galit na galit sa baklang kanal yun, eh. Akala ko, ako lang ang galit na galit sa mga baklang kanal. Mas galit pa pala sa baklang kanal yun. Tinan mo, lahat sa kanya galit. Ewan ko ba? Ng mga bakla sa kanal, ewan ko. Hindi, kasi alam mo, bakit baklang kanal, ah? Kasi may mga matitino namang bakla. Oo, may mga matitino. Kaya lang, mas maraming baklang kanal. Pati ako nagtataka eh. Bakit nagtataka? Pumigil sa inyo, sir. Ha? Baka may mensahe ka sa pumigil sa inyo. Ako, sa tingin ko talaga yung sinabi ko na I struck a nerve. I struck a nerve. O kaya several nerves. Ayun, ayun na. So, alam naman natin si Zaldico, di ba? Binanggit niya na yan noon. Tapos si Romualdez, sabi, I struck a nerve. Tapos dinagdagan niya pa. I struck, many nerves. Malamang, hindi lang. Ganito na lang kasimple eh. Read between the lines. Di ba? Ibig sabihin, meron daw siyang tinamaang mga ugat. Sino yung mga ugat na yun? Sino pa ba ang nag-react? Ang nag-react ba si Senate President? Ibig sabihin, may tinamaan sa Senado? Hindi. Ang nag-react ba, mayor? Hindi. Ang nag-react, tagapag sinungaling ng Malacanang na si Claire Castro. So, ibig sabihin, sino ang tinamaan? Sino yung nerve? Abay, nasa Malacanang. Hindi ganun lang kasimple mga kababayan di ba? Ganun lang po kasimple. Meron siyang tinamaang nerve, nag-react yung nerve. O alam niyo na ibig sabihin, di ba? Kung may nag-react yung nerve. O sino ngayon? Kawawa naman tayo mga kababayan.
may tinamaan ako doon. Kaya umaaray, yun. Tapos nasa panic sila, panic mode. Kaya biglang nagkaroon ng ganun na klaseng press con. Tinan ninyo, ha? I mean, kung hindi nyo pa ma-figure out kung sino yung sinasabi ni Magalong, simpleng-simple. Simpleng-simple. May tinamaan akong mga nerves. At binanggit niya na si Romualdez. Sino pa bang tataas kay Romualdez? At nasa panic mode na sila. Sino daw yung nasa panic mode? Sino yung sila? Sino ba yung nagpanic? Sino ba yung nagpatanggal? Hindi naman nagpatanggal. Naninira sa kanya. Sino yun? Yung sa press con. So ladies and gentlemen, diyan pa lang, napaka-obvious na. It's really obvious. Diba? Obvious na kung sino yung tinutukoy niya. Ayaw lang niyang pangalan. Ganyan si Magalong eh. Very gentleman eh. Actually, ang tagal niya bago pinangalanan si Zaldico. Napakatagal, napakaingat niya. Ang tagal niya bago pangalanan si Romualdez. Sobrang tagal. Hanggang ngayon, inuunti-unti na niya. Alam mo kasi Magalong, kung ako sa'yo, I know you are a gentleman. Napaka-ano nitong tao na to eh. Very gentleman. Kaya lang, sa gobyernong ito, yung mga nagpapa-gentleman, at saka yung mga talagang gentleman at yung mga talagang malilinis at hindi makatiis na hindi pumuna ng korupsyon o kamalian, sila ho yung pinupuntirya eventually. Na ano sila, na nauunahan sila. Katulad mo, naunahan ka. 'Di ba? Bago mo pa sabihin yung pangalan ni Marcos, inunahan ka na. Dinidiscredit ka na. It's a pattern. Ganyan din ang ginawa nila nung kay Cheese Escudero nun eh. Tandaan niyo yan. Diyan nagsimula lahat yan eh. Yung kay Cheese eh. Diba? Sinimulan dun eh. Bago siya, pinupuntir niya. Meron na siya mga statement na naka-towards kay Speaker. But not talagang bluntly niya binabanggit. Ngayon, inunahan siya ng kung ano-anong akusasyon. Pinalabas yung nag-contribute sa kanya, yung isang contractor, which is even the president, BBM. May mga contractor din yan na financier during the campaign. Diba? Anong ibig ko lamang pong sabihin? Simpleng-simple lang. Na-caught off guard si Cheese Escudero. Inunahan siya. Sirahan na natin to bago pa ito magsalita. Ganyan ang ginawa kay Magalong. Unahan na natin to. Palabas na natin yung kung ano-anong fake news na dyan sa Baguio. Diba? Yun ang totoo. Ngayon, sana lang matuto na tayo. Yung iba pang natitira sa Senado, magsalita na kayo. Yung mga iba pang opisyal ng gobyerno, bago pa kayo unahang siraan. Kasi magaling sila dyan eh, yung sisiraan muna nila sa publiko para pag nagsalita ka na may alam to sa atin eh. Diba? So, pag nagsalita ka, ang sasabihin nilang nila, sinisiraan mo lang kasi pinuntirya ka o merong nireveal sa'yo ang gobyerno, ang presidente. Yun ang sasabihin nila eh. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo ha. Pag eto si Magalong nagsalita at sinabi niyang the president should be accountable, tingnan ninyo. Sasabihin nila, porket binanggit ka na meron kang quote-unquote project with the Diskaya, kaya mo ngayon sinisiraan si Marcos. Ganyan eh. Ganyan ang play nila eh. Halatang halata. Hindi lang dito yan kay Cheese Escudero, hindi lang yan kay Magalong. Lahat po na nagsasalita na may pinupuntire na tatamaan na Malacanang, inuunahan na nila. Kaya sana matuto na yung mga opisyal natin sa gobyerno na magsalita na kagad. Bigla-biglaan, hindi man lang ako sinabihan, hindi man lang sinabihan si Sec Vince. Binastos pa ako. Diba? So ano ba naman yung tawagin na lang ako at sinabihan na lang ako? Hindi naman sana ganun. Pambabastos. Okay. To another matter. Pagbabastos, mukha niyan talaga nakakabastos.
Nakakabastos ng pagmumukha talaga ni Claire, ano? Ay, nako. Ewan ko ba sa inyo? Basta. Antayin ninyo. Eto ha. Tingnan ninyo ito ha. Obserbahan nyo na mabuti ito. Bakit si Risa Ontiveros na matagal ng anti-Marcos yan? Yung akbayan nila, yung grupo nila. Ang tagal ng anti-Marcos niyan. Bakit ngayon hindi makapagsalita ng Marcos resign? Ang laging pinupuntirya Duterte. Di ko nga maintindihan sa mga kaibigan ko, kahit yung mga kaibigan ko. Tangina yung galit nila kay Duterte, no? Yung mama nakakulong na galit pa rin sila. Pero yung kasalukuyang korupsyon na nangyayari na alam nating pinabayaan ni Marcos, hindi nila mapuntirya. Pero mga pingta ito, ha? Oo, mga pingta ito, mga animal na to. Ito nga kaibigan ko, comment about Duterte. Loob-loob ko. Napatay ba yung kaibigan mo? Dahil sa war on drugs? Galit na galit ka kay Duterte? Hindi, kasi ako may kilala ko eh. May kilala akong kaibigan na ganyan. Galit na galit kay Duterte. Bakit? Adik eh. Nasira yung supply chain nila. Oh. Alam ko yan. Alam ni Marcos yan eh. Alam mo nga niya, samahan ka nga daw ni Marcos. Hindi, meron talaga mga ganyan. Although nagbago na sila nung panahon ni Duterte, nag-iba na sila ng bisyo. Ewan ko ngayon kung ano na bisyo nila. Hindi ko na nakakausap yung mga yan eh. Kasi totoo lang, maraming namatay na na talaga namang maraming namatay nung war on drugs. Sila nagkakapatayan eh. Meron niya akong kilala, isang counselor namatay. Na overdose eh. Bakit? Wala eh. Ano na eh. Sagad na yung pagiging addict. Oh. Lalo na nung panahon ni Duterte, talagang sabi niya, mag-overdose na lang ako. Kesa sa mahuli. Ewan ko kung na-overdose yun. Oh. Natokang yun, hindi ko alam ha. Hindi ko lang sasabihin kung sino. Hanapin nyo na lang counselor. Agoy. Ikaw talaga ba natakal? Gago! Hindi, totoo naman eh. Kaya yung mga galit na galit kay Duterte, it's either nasa pwesto sila ngayon or may mga addict silang kaibigan o nasira yung negosyo nila. Or galit lang talaga sila dahil, alam mo yun, meron silang kaibigan na apektado ng ginawa na ni Duterte sa Pilipinas. Ganun lang. O may negosyo sila mismo. Di ba? Kaya ito, pansinin nyo, bakit hindi nagsasalita si Ontiveros? Ito kasi. Lumabas. Ay, napindot. Ay, lumabas. O, ayan na po, mga kababayan. So, yan po yung ilan sa mga insertions o amendment ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado. Ano po? Ayan po, yan po ay ang total po, pag nakita ninyo, mga kababayan, ay andito, nakikita nyo po ba to? Yan, itong iniikutan ko na yan. 3,035,800,000. Tapos, andyan po yung mga, project. Andyan po yung project. Construction of multipurpose. Ayan po sa Tondo. Construction of multipurpose, District 5, Manila. Construction of road, Barangay Palapad, San Fabian, Pangasinan. Construction of road, Barangay Kasampagan, Laoca. Pero tigil muna ako dito. Tatanungin muna natin ang opisina ni Senator Risa Ontiveros. Baka kasi hindi alam ni Senator Risa Ontiveros to eh. Itinatanggi po ba nyo na sa inyo ito? Yun po ang tanong ko. Itinatanggi po ba ninyo na ito po ay amendment o insertion ni Senator Risa Ontiveros? Tutuloy natin ang basa. Construction of road, Barangay Aris, Lawak, Pangasinan. Construction of road, Barangay Domingo, Alarcio, Lawak, Pangasinan. Construction of road, Sitio, San Jose, Kakandongan, Natividad, Pangasinan. Construction of multipurpose building, Teen Center, San Fernando, La Union. Ayan po yung presyo.
ayan o, 20 million to. Construction of barangay hall. Barangay Buanta, Bawang. Mga magagandang proyekto po ito mga kababayan. Ako naniniwala ako magagandang proyekto. Kaya at this juncture, I want to reiterate that there is nothing wrong with insertion and amendment. Kaya wag kayong masyadong defensive. Wala pong masama dyan. Lalo na... Defensive ka kasi Ontiveros Oh, di ba? Pero nagtataka ako bakit di niya idemanda to si fake news. Kasi ito, halimbawa, dinimanda niya kami, di ba? Naalala nyo yung sa kay Karen na hindi naman kami ang naglabas. Kami ay nag-react lamang po. At marami ang nag-react, hindi lamang po kami. Halos lahat ng taong bayan nag-react. Tungkol diyan kay Karen na yan, yung witness, tanim witness di umano ni Ontiveros. Di ba? Sabi ko nga particular, napakasimple. Sabi ko, sagutin mo, ipatawag mo sa Senado. Magkaharap kayo at mag-usap. Ano na nangyari? Nga. Pero nagdemanda siya. Tama, mali. Di ba? Ang tanong. Eto, mag-isa lang. Isa lang ang naglabas nito, si Anthony Taberna. At tinawag na fake news ni Ontiveros. Pero bakit hindi mademanda ni Ontiveros? Kasi magkakalabasan ng katotohanan. Magkakalabasan ng katotohanan dito. Siguradong sasabihin ni Katonying kung haharap siya, di ba? Magdadating sa piskal yan. Ito yung impormasyon na nanggaling mismo, etong dokumentong to ay certified galing sa Senado. Ito yung sinasabi ko. So anong sinasabi niyang fake news dito? Wala namang fake news Di ba? Ayaw lang niyang patawag na insertion. But in reality, sabi nga ni Cayetano, amendments pag sa kanila, pag sa kalaban, insertion. Di ba? Yung tinawag kila Joel Villanueva, kay Estrada, sinabi, insertion. Ito, meron din. Pero ang tawag nila, amendments. Ito ang tanong. Ito bang mga ito ay napirmahan ni Marcos? Kasi when you say amendments, nagdagdag. Okay, nagdagdag ka. So, sino ba ang pumipirma niyan? Doon sa pinaka-final, yung gaan na. Walang iba kundi si Marcos. Kaya ba hindi matira ni Ontiveros si Marcos? Kaya ba ang mga pink tae at mga makakaliwa ay hindi matira si Marcos? Gago! Kasi na-aprobahan ang mga di umano ay insertion and amendments. The insertion is slice amendments. Sabi nga ni Katonying, maganda naman itong mga proyekto Kasi, eto inakusahan nyo si Congressman Pulong Duterte. Tumanggi ba siya? Sinabi niya, hindi, walang ganyan. Ano sabi niya? Ay, mapunta kayo sa Davao. Ipapakita ko sa inyo, ito lahat to tapos. Diba? Nagpakita siya ng proof. Yung galing sa DPWH, tapos. Tapos may video pa. Tapos din. Maganda na ayos. Hindi naman niya tinanggi. Hindi naman niya sinabing, hindi, walang ganyan. Hindi, pinakita niya, sinasabi niyo, ito, Sabi ng DPWH, tapos lahat. Malinaw, malinis sa DPWH, tapos. Baka sabihin niyo, sinabi lang ng DPWH, punta tayo ngayon sa lugar. Pinakita, lumabas sa social media. Ang ganda ng mga flood control, ang ganda ng mga highway, maayos. Tapos. Ikaw, Ontiveros, bakit hindi mo ganunin ito? Aminin mo. Sabihin mo, oo, ako nag-amend yan. Pero lahat yan tapos. Ito yung mga yun, ito yung proof ko na tapos yan. DPWH, ito yung sinabing record ng DPWH, tinapos. Tapos lahat yan, maayos yan. Bakit ayaw mong aminin na may ganyang amendments? Baka kasi hanapin. Tulad ng mga naglalabasan na picture ngayon na nakalagay
Ay, ang pangalan mo doon, wala namang proyekto. Ganon ba? Ganon ba? Ganon ba? Natatakot ka bang aminin? Dahil baka hanapin at makita talagang wala? Excuse me po. Gago! Di ba? Sabi nga ni Taberna, maganda ito eh. Maayos itong mga proyekto na ito. Tama ka naman yan, Anthony Taberna. But the question is, tapos ba? Naayos ba? Lahat yan papel pa lang. Diba? Eh baka kaya ayaw aminin. Diba? Kaya baka idini-deny kasi pag hinanap, delicates yung senador na yun. Kasi ako, halimbawa, nasa gobyerno ako. Akusahan mo ako ng, halimbawa, eto, inutang ko bilang mayor. Halimbawa, mayor ako ng chief ako ng isang city, halimbawa. Mayroon ako mga project na ganito, bilyon-bilyon. Diba? Tapos, pag tinanong sa akin, Mayor Banatbay, meron kang project na ganire. Ay ako, wala akong problema. Ano ngayon? Ito, nakikita ninyo? Ang ganda-ganda. Di ba? Ganyan din naman ginawa kay Yorme noon eh. Ano sinabi kay Yorme? Si Yorme nagbenta ng Divisoria, ganito. Alam mo bakit siya nanalo? Landslide? Kahit siya ng akusasyon sa kanya? People saw yung mga building na pinagawa niya, ospital, paaralan, nakita ng tao. Walang problema sa mangutang, magbenta. Sabi niya nga kahit yung relo doon, ibebenta niya eh. Ang tawag pa nga sa kanya, boy benta, di ba? Naging effective ba? Alam niyo bakit hindi naging effective yung boy benta na yun? Kasi nakita yung proyekto. There is nothing wrong, supposedly, sa mga amendments and insertion o projects o kung ano man ang tawag mo sa lintik na yan, kung makikita ng tao. Kasi kailangan naman talaga ng infrastructure. Nung panahon ni Duterte, may build eh. Bakit walang question na ganyan? Because people are seeing it. Ang problema ngayon, ang daming sasabihin nyo, pinagmalaki nyo pa. Ganun, sona pa kayo, 5,500 flood control project. Kinabukasan, baha. Kasi nga, ghost project. Kung talagang walang problema sa project, kahit ikaw pa'y magamit, i-claim mo pa nga eh. Diba ganyan yung kay Yorme, kiniklaim niya, anong pake? Gusto niyo ibenta ko pa yung relo? Gusto niyo? Dahil lagi ko naririnig sa speech niya yun eh. Gusto niyo ibenta ko yung relo? Ibebenta ko yan, basta mapakinabangan ng Manileño. Napakinabangan ng Manileño eh. Kita yung, alam mo, eto ha, ang daming ang humihingi ng tulong sa akin sa Manila. Kasi siguro feeling nila close ko si Yorme. Hindi ko po close si Yorme. Nakakausap pero hindi ako feeling close. Okay? Humihingi na gusto daw makapasok sa ospital, sa paaralan, sa ganito. Sabi ko, libre yan. Basta Manileño ka. Alam ko nga, kahit hindi ka Manileño, libre yung ospital eh. Basta Pilipino ka. Libre yan. Hindi mo kailangan ng palakasan dyan. Ikaw ay aasikasuhin dyan, hindi mo kailangan na in-endorse ka pa ni Banatbay, in-endorse ka pa ni Yorme. Walang ganun dyan. Pag hindi ka inasikaso, i-video mo. Ibigay mo sa akin, isi-send natin kay Yorme. Yan, napayag ako dyan. Agree ako dyan. Diba? I mean, i-report natin kasi all government officials should be serving the people. Ganun lang naman kasimple. Hindi nyo na kailangan humingi pa ng tulong na, pahingi naman ng tulong kay Yorme para maano yung gamot namin. Alam mo, pumunta kayo dyan, napakaganda ng ospital ng Maynila, napakaganda yung sa eskwelahan nila, napakaganda po. Kaya, you do not need to do, gagampanan nila yan bilang public official. Kaya nga, nakakapagtaka itong si Ontiveros. Nakakapagtaka to si Ontiveros na bakit ganyan siya, 'di ba? Bakit ganyan siya na meron siyang pagdi-deny? Bakit?
Eh yan, records yan ang galing mismo daw sa Senado, sabi ni Taberna. Oh. Eh pwede namang, eto if it's really fake news, sasabihin niya yun na Senado. Hindi totoo yan. Kausapin mo si, yung boss ninyo dyan. Na i-deny yan. Yan, masasabi mong fake news. Hindi eh. Sigurado ko, nakuha niya yun in a legal way. Legitimate yung document na. Hindi naman magsasalita yun si Taberna ng ganyan-ganyan lang. Sisirain niya yung karir niya dahil lang naglabas siya ng peking dokumento. Imposible yan. Di ba? Hindi man pareho tayo ng paniniwala dito kay Ontiveros sa mga, si Taberna sa mga pagkakataon. Pero imposible naman niyang ganyanin yan na maglabas siya ng peke. So, akin lang, sagutin mo na lang. Asa na yung mga proyekto na yan? At kung talagang fake news yan, demanda mo nga. I-demanda mo nga si Katunying. Kasi dinimanda mo nga kami, nag-react lang kami. Hindi kami naglabas nag-react lang kami. Ikaw, ayan mismo naglabas. Sinasabihan mong fake news, hindi mo i-demanda. May ibig sabihin. Di ba? Gago! Anyway, maraming salamat po mga kababayan. Ingat po kayo and always stay healthy. Drink a lot of water and sleep. Kasi talaga ngayon ang panahon ng flu season. Talagang grabe ho ang sakit. Pag kayo tinamaan, damay ang lahat ng bagay, lalong-lalo na ang inyong trabaho.